Ayan, what we have here, ito yung hawak-hawak ko guys na iron sulfide, which is commonly known as pyrite dito sa Pilipinas. And mostly, ito yung binaliwala natin. Kasi, sa di nakakaalam guys, kung magre-research kayo, kahit maggulo-gulo kayo dyan, may Google, ayan, Google para. I-search nyo guys sa Google, is there gold in pyrite? Ang lalabas yan. Ilalagay ko lang sa screen yung uh, answer ni Google sa akin. Ayan. Kasi mostly sa ating mga miners guys, itong pyrite is talagang ninineglect nila or hindi nila uh, pinagtuunan ng pansin. Kasi yung main goal mostly sa mga minero natin is yung talagang ginto na didikit sa bato. Not knowing na pyrite is also associated with gold. Not much kasi sabi ni Google, small amount. So, kung baga guys, kung meron kayo nito, dikdikin nyo, pulbusin, yung pinong-pino talaga para madurog itong mga pyrite crystals. Kasi andun po nakalak yung small amount of gold like grains of gold, dust, yan. Hindi siya karamihan. And one thing din is pahirapan po talaga yung pag-extract dito. Kung meron ka nitong pyrite, pahirapan po talaga ang pag-extract. It's either gagamit ka ng smelting process, like gagamit ka ng mga flux to get rid of this sulfur. Kasi sulfur to guys itong false gold na yan. Kasi doon sa mga kano guys, yung mga YouTube channel ng kano, may nakita ako doon. I-post ko lang yung channel niya dyan. Nalimutan, MMDL sa yung pangalan ng channel niya. So yung content niya more on sulfur, or I mean sulfide, which is iron sulfide. Ang ginagawa niya guys is smelting. So gumagamit siya ng mga fluxes to smelt. And medyo expensive talaga guys pag ito yung i-process mo. Kung gusto mong kunin ang mga precious metals nito guys. Kasi sabi doon sa may Google, ayan, hindi lang po ginto yung laman nitong pyrite. May contain din po siyang small amount ng silver, and kung swertihin ka, may platinum daw and palladium content. Pero ang most common yung abundant content nito is iron and copper. So, bali dalawang klase po yung pyrite, which is yung chalcopyrite, which is the main ore of copper, and itong iron pyrite na which is the main ore of lead or iron. So, ito guys, wait lang, ano bang i-add ko ha. Actually, marami na akong dito yung nakuha ko ng gold panning ako dun sa Sapa. Eto, ayan, isa ito sa, ayan, sulfide po yan, hindi po yan ginto ha, lilinawin ko. So kung gusto mong makuha ang ginto mula dyan, at least mayroon kang isang sako, or kung baga ganito na, ito ang bato, yung pyrite, pupulbusin mo yan, pipinuhin mo until ipaning mo siya. Ito na lang matira, which is high concentrate ito, mostly pure pyrite na po siya, and some a small amount of precious metals. Hopefully marami yung precious metals na. And meron din dito, ayan dito sa beaker natin, ayan pyrite po yan niniliwa na kine-clarify ko lang, which is pyrite po talaga yan. Sinabi ko lang siyang gold kasi may content din po talaga siyang small amount ng gold, para magkakalinawan tayo guys. And yun na nga, the only way to extract gold from this type of ore, ito na to na process ko na to, na panning na to, which is number one is smelting. So medyo expensive nga kasi bibili ka ng mga chemicals like flux, soda ash, potassium nitrate,
Borax, isa din yun. Ayan. And also guys, number 2 is chemical processing. So, kung familiar kayo sa nitric acid guys, isa din pong the best way to extract gold is using nitric acid. Pero in this kind of ore guys, which is sulfur, kailangan nyo munang i-oxidize yung sulfur para kung maglagay kayo ng nitric acid, hindi siya sasabog. Kasi masyadong magkakalat yung nitric acid sa mukha guys pag directly ganito ilagay mo sa nitric acid. Mag-away sila guys, parang sasabog yan. So be careful lang kung may plano kayong mag-using nitric acid. Make sure to oxidize. So paano pa ma-oxidize nito? So kumbaga lutuin nyo lang itong high concentrate na itong pyrite na pinong-pino napino ko na yan So baka lulutuin nyo yan para to oxidize the sulfur, to get rid of the sulfur. And then after that, pwede nyong ano na sa nitric acid. It's either nitric acid guys or sa tinatawag nilang aqua regia, which is the combination of hydrochloric acid and nitric acid. So ang ratio nyon guys is around 3:1. So bali tatlong hydrochloric acid and 1 cup of nitric acid. So kumbaga ano na yun, aqua regia na yun. So be careful kayo guys, dapat kung may plano kayong gagamit ng chemicals like nitric acid and hydrochloric acid, make sure guys na meron kayong gloves and respirator. Hindi po sapat yung face mask lang, dapat respirator po kasi highly corrosive po yung mga chemicals na nabanggit ko and hindi ko po sinasuggest sa inyo. And pangatlo guys, yung the best way to extract gold from this type of ore, which is using pinag-common na sa atin yung mercury, liquid mercury, which is dangerous din po sa ating kalusugan. For me guys, mas prepare ko pa yung smelting. Pinaka the best way talaga is smelting kasi safe talaga siya. Pero make sure guys, mag-wear pa rin kayo ng respirator kasi yung potassium nitrate toxic din yun. So kailangan din po ng respirator. And also the nitric acid, yun lang talaga yung dalawang process ang sinasuggest ko nyo. Pero pag yung mercury kasi ang kaya ko nasuggest yung dalawa guys, yung chemicals, nitric acid and smelting, kasi yung nitric acid is dangerous din po siya, pero ang kagandahan lang kasi sa nitric acid guys, pwede mong neutralize yung acid by using baking soda or roria kung gagamit kayo ng nitric acid and aqua regia. Kasi pag mercury kasing gamit nyo guys, hirap kasing lalo na pag itapon nyo agad yung waste nyo sa sapa, nako, generations by generations bago mawala yan. So kagandahan sa nitric acid, pwede mo siyang man-neutralize. So kung plano kayong mag-process ng ganitong klaseng ore ng ganitong ore ng ore guys, make sure nga meron kayong mga proper tools and equipments, especially protective gear. So sa nagsasabing pyrite lang po yan, mag-isip-isip kayo kasi yung pyrite may content po siya ng gold. And kung susurtuhin ka guys, may platinum pa at palladium po yung content niyan. Kasi mostly kasi sa ating Pilipino, gusto instant, walang pagod na ginto na yung gusto nila Ayaw nila magtrabaho, ayaw nilang mag-work. Kaya nga mahal ang ginto guys, kasi pahirapan siyang mahanap and pahirapan siyang makuha. Kagaya nito guys, pag-extract niyan. Kung ganito lang meron sa inyo, so wala tayong magawa dyan. Dapat kung gusto nyo makuha ang gold nito, dadaan ka talaga sa mahirap na bagay, kasi wala naman
wala namang bagay na madali lang makuha, depende lang kung nakuha mo sa hindi magandang paraan. Lahat ng bagay guys, tinatrabaho yan. So may mga proseso po yan bago natin ma-achieve ang ating goal, di ba? Ang ating kinasam-asam na gold or ginto. Ayan guys. So sa nagsasabi dyan na false gold, pyrite, walang silbi, you are totally wrong. Kasi lumabas na po talaga sa pag-aaral bago lang na pyrite is also contain of small amount of precious metals such as gold, silver, platinum, palladium, and any other precious metals. Ayan. So, yun nga lang, pahirapan. So, pahirapan sa pag-extract. And you need a lot of effort and money, of course. So, swerte ka kung lugar mo talagang ginto na yung bigay ni Lord sa inyo. Talagang puro pag-melt na lang. Kaya itong mga ganitong klaseng pyrite binaliwalaan nyo. So kung baga guys, depende po kasi sa ore yan, depende po sa pyrite yan. Kasi may pyrite na talagang napaka konti, which is kung i-process mo siya is medyo lugi ka sa mga chemicals and tools na gagamitin mo. So sa ibang bansa guys, ganito pipinuhin nila and i-assay mula nila, i-assay yung pangalan sa kanila and then malalaman nila kung ilang grams per tons, kasi per tons kasi yung sukatan dito guys, hindi ganito lang na ito pulbusin mo tas makuha ka ng ginto. No, kailangan kilo per tons po yung basihan dito. So para malinawan ko yung about pyrite guys, may isa din akong YouTube channel, isang minero din, isang foreign YouTuber na ito lang yung trabaho niya guys, about iron sulfide. So ang ginagawa niya is smelting, more on smelting yung channel niya. So bihira lang siyang gumagamit ng mga chemicals like nitric acid and aquarija. So i-plug ko na lang po yung channel niya dyan and kayo nang bahalang mag check ng channel niya para ma-educate kayo about pyrite. So yun lang and peace.